So, tips naman po for phone interview. So, itong tips ko sa inyo is, pwede nyo rin i-apply sa mga ibang company na ina-applyan nyo, hindi lang kay CloudStaff. So, unang-una is, lagi kong sinasabi na laging ihanda ang sarili bago tumawag. So, i-inform naman kayo ni HR kung kailan kayo i-interviewin. And then, ayun. And then, syempre, kailangan i-review mo yung job post na in-applyan mo and also yung resume mo. And then, sa phone interview pa lang niyan is si HR pa lang ang magtatanong sa iyo. So wala ka pang idea kung anong company ang ipapahawak sa iyo. So ang unang mong gawin is i-search mo about kay CloudStaff. Ano yung alam mo about kay CloudStaffs kasi yan din tinanong din sa akin. So i-ready niyo yun mga mi. So i-search mo. And then bakit ka nag-apply sa CloudStaff o sa company na ina-applyan mo? So, next naman is gumamit ng maayos na lugar. So, maghanap kayo ng lugar kung saan malakas ang signal. And then also, yung mga background noises, dapat wala yan. Yung mga ingay ng TV, music, or mga ibang tao. So, next naman is, kapag tumawag na sa'yo yung HR, dapat sagutin mo siya hanggang 3 rings. So, wag nang mag-extend pa. Sa maraming rings, dapat sagutin mo na siya agad. So, gamitin ang pangalan mo kapag sumagot. Like for example, hello, good morning, this is your name, speaking. So, yun. And then naman, dapat maging malinaw at maayos ang iyong pagsasalita. So dahan-dahan lang magsalita at huwag mabulol o magmadali. Yes. And, syempre, ang language na sabihin mo is English. Dapat talaga English kasi doon i-assess ka na nila kung paano ka makipag-communicate sa English. And then, next is, kung hindi mo narinig yung tanong, yun. So, okay lang magtanong ulit. And sabihin mo na lang, sorry po, can you repeat the question? So, yun. And next naman, yung mga karaniwan na tinatanong is, na dapat handa na yung isasagot mo is, unang-una talaga, is tell me about yourself. So, mag-share ng short summary ng experience mo na related sa role. Yun. Dapat nakahanda na yan. So, para naka-ready ka na. So, yun. Next is, why did you apply here? So, ba't ka nag-apply sa CloudStaff or sa company na ina-applyan mo ngayon? And, or why did you apply here to this role? So, ipakita mo na interested ka sa work. And, dapat may alam ka sa company na ina-applyan mo. So, yung next naman is strength and weaknesses. So, i-highlight mo yung strength mo na bagay sa position mo. And, yung weakness na banggitin mo rin yon kasi kung paano mo ito i-overcome. So, yun. Next naman is what are your salary expectations? So, pwede mo siyang sagutin na I am open to discuss po based on my responsibility and company standards. So, if talagang need talaga na magbigay ka ng amount, so ibigay mo yung range. So, yung pinakamababang range is yung talaga yung accepted mo ng maging salary mo. So, yun. So, like, for example, sa akin, kunyari, okay na ako sa 40,000. Kasi yung previous work ko, ang salary ko dun is nasa 30. For example lang to mga miya. So, okay na ako sa 40. So, sinabi ko na, hindi ako nagbigay ng amount muna. Sinabi ko, i-discuss based on my responsibility. Pero, sinabi ni HR na magbigay ka ng amount. So, yun, sabihin mo na 40 to 46,000. So, yung pinaka-lowest na binigay mo, yun yung accepted mo na talaga na salary mo. Yun. Next naman is availability. So, itatanong ka nila kung kailan ka mag-start and kung okay ba sa'yo yung shift na to. Kung morning shift, night shift, okay ba sa'yo yun? So, yun. And then, itatanong sa'yo kung okay ba sa'yo yung remote work or pwede okay din ba sa yung office base. So, yan, itatanong nila sa iyo yun. So, lalo na especially kung nag-a-apply ka ng work from home, mostly ng mga sinabi kong mga karaniwang tinatanong, is yun talaga yung itatanong sa inyo. Kasi tinanong din sa akin, so ready ka na dapat doon. Mag-list down ka na ng isasagot mo doon sa mga sinabi ko kanina. So, ayun. And then, ang pinaka-tips na ibibigay ko is, yung magbibigay ka ng questions sa kanila before mag-end yung interview nyo. Dapat may question kang ibibigay kay HR. Kasi tatanong ka niya, kung may question ka ba sa kanila, dapat may question ka. Kasi, pag nagsabi ka, nagtanong ka, parang makikita nila na interesado ka. So, like for example, pwede mong itanong sa kanila, may I ask po, kung ano po yung usually training process or next step after this interview. So, English po yun na. Englishin nyo na lang. So, yun yung one of my question na sinabi ko kay HR. Kasi pinapakita nun na interesado ka talaga na mag-apply
sa kanila and ma-engage dun sa kanila. And next naman is, bago matapos yung interview, dapat magpasalamat kami. So, kahit phone lang yan, mahalaga ang professional closing. Like, for example, thank you very much for the opportunity. Looking forward for the next steps. So, yan. And then, after ng call, is mag-take notes ka. So, isulat ang mga tinanong sa'yo. So, para kung may next interview ka, prepared ka na. Kasi mostly, inuulit lang din yan. Kung ano yung tinanong sa'yo ni HR, tatanungin din sa'yo ni client. Or mostly naman, hindi naman itatanong ng client. May dagdag na question. Mostly, itatanong ni client more on your work experiences. So, yon. And then, yung bonus tips ko sa inyo is mag-smile habang nagsasalita. Kasi, pag nakasmile tayo, parang maririnig yung boses mo na may positive tone. So, kahit na hindi yun, hindi makita yung face mo, pero yung sa boses mo, pag nakita na masaya ka, ganyan, maririnig nila yung positive tone. So, yan yung in-apply ko talaga. So, huwag gumamit ng slang o yung sobrang casual, lalo na sa first interview. And also last is be honest. So, huwag mag-self-doubt. So, confident with humility is the key. So, yan. Good luck sa inyo.